Ang kagandahan sa pagtaya sa loto ay kahit sino ay pwedeng manalo. Walang pinipili ang kapalaran at kahit sino ay pwedeng swertihin. Nakakatuwang malaman na marami sa mga siniswerteng manalo sa loto ay talagang nangangailangan ng pera. Heto ang ilan sa mga pulubi at walang bahay na naka-jackpot sa loto. Dennis Mahurin. Mahigit 30 years nang nakatira si Dennis sa isang tent sa Bloomington homeless community. Isang araw ay tumaya siya sa loto sa isang petrol station at nanalo siya ng 2.5 million pesos. Hindi siya makapaniwala sa kanyang panalo at abot langit ang kanyang tuwa at pasasalamat. Sinabi niya rin na bibigyan niya ang lahat ng mga iba pang pulubi sa kanilang komunidad ng 5,000 pesos para matulungan niya ang mga ito. And all the guys camped out back there, I'm gonna give them each $100. Michael Engfors. Pagkatapos pumalpak at bumagsak ng kanyang negosyo, hindi naging madali ang buhay ni Michael. Nakipaghiwalay sa kanya ang kanyang asawa at nalulung siya sa alak at mga bisyo. Tapos, nawalan pa siya ng bahay. 6 na taon siyang walang tahanan at naninirahan sa kalye, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Isang araw, ay ginamit niya ang kanyang kakapiranggot na naipon para bumili ng isang 500 pesos na scratch card sa isang Aspen gas station sa Colorado. Sa isang iglap lang, ay nabago ang kanyang buhay. Pagka-scratch niya ng unang numero, nagulat siya nang makita niyang nanalo siya ng 25 million pesos na jackpot. Napasigaw siya sa sobrang tuwa. Pero hindi niya kagad kinolekta ang kanyang napanalunan. Natulog siya ng huling beses sa sahig ng St. Mary Catholic Church, ang simbahan na naging tulugan niya nang mawalan siya ng bahay. Marahil ay ito ang kanyang paraan ng pasasalamat sa kanyang pagkapanalo. Pagkatapos nun ay kinolekta niya na ang kanyang napanalunan sa Grand Junction sa Colorado. Gusto niya bumili ng kanyang sariling bahay at lupa gamit ang napanalunan niya. Pero bago ang lahat, gusto niya munang makipag-reconnect sa kanyang anak na babae na 20 years niya nang hindi nakakausap at nakikita. You just won $250,000. Dollars and cents, also giving the 31-year-old a second chance at life. Just a few years ago, Diego B. was down on his luck, homeless. Laszlo Andrasiak. Nalulung sa masamang bisyo si Laszlo ng maraming taon at ito ay nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Pinalaya siya ng kanyang nanay sa kanilang bahay para siya ay magbago dahil hindi na mapigilan ng kanyang pagkalulung sa masamang bisyo. Kaso, imbis na magbago, ay mas lalo siyang napariwara. Wala siyang bahay na matirahan kaya naging pulubi siya. Sa edad na 31, ay punong-puno na ng problema ang kanyang buhay kaya naisipan niyang magpatiwakal na lang. Hindi niya ito nagawa. Patuloy siyang tumira sa kalye at ang kinikita niya sa trabaho ay binibili niya ng alak. Isang araw, na-realize niyang kailangan niya ng baguhin ang kanyang buhay. Humingi siya ng tulong para sa kanyang pagka-addict sa alak at dahil dun ay nakilala niya ang isa pang nangangailangan ng tulong. Isang babae na nagngangalang Aniko. Na-inlove sila sa isa't isa at sa kalaunan ay nagpakasal. Pero hindi pa rin natapos ang kanilang mga problema. Sobrang baba ng kanilang kita kaya nabaon sila sa utang. Nangungupahan lang sila at 1 taon na silang hindi nakakabayad. Malapit na silang paalisin sa kanilang inuupahan. Ngunit isang araw, habang papunta si Laszlo sa isang workshop para sa mga recovering alcoholics, bumili siya ng tiket sa loto sa isang estasyon ng tren. Nagulat siya nang makita niyang nanalo siya ng 636 million Hungarian forint na ang katumbas ay 96 million pesos. Pag-uwi niya ay nagsasayaw siya sa tuwa kaya nagtaka ang kanyang asawa. Tapos ay tinawagan niya ang kumpanya ng loto at nang marinig ng kanyang asawa ang pag-congratulate sa kanya, na-realize nitong nanalo nga talaga siya sa loto. Nang makuha ni Laszlo ang pera, ang una niyang ginawa ay bumili ng bahay. Tapos, binayaran niya ang kanyang mga utang.
Ngayon ay meron na silang 6 na bahay. Malayo na ang narating ni Laszlo mula sa pagiging pulubi sa kalye. Pero hindi nila nakalimutan ng kanyang asawa ang mga araw na naghirap sila. Nagsimula ang dalawa ng charity para matulungan ang mga adik at ang mga babaeng inaabuso ng kanilang asawa. Bukod dun, nagbigay din sila ng malaking donasyon sa isang hostel para sa mga walang bahay. Crystal Nelson. Ilang taon na ring naghihirap si Crystal sa kanyang buhay. Wala siyang sariling bahay. Ang ginawa niyang tahanan ay isang truck sa isang parking lot. Sa kagustuhan niyang mabago ang takbo ng kanyang buhay, lagi siyang tumataya sa loto pag meron siyang naiipon na konting pera. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, nanalo siya ng 2.5 million pesos sa Powerball. Umaasa siyang makakabili siya ng sarili niyang apartment gamit ang perang napanalunan. Bukod dun, gusto niya ring bayaran ng natitirang utang sa bahay ng kanyang kapatid. Steve Boric. Walang bisyo ang pulubing si Steve Boric. Ang dahilan kung bakit nawalan siya ng tirahan ay dahil nag-divorce sila ng kanyang asawa tapos kinailangan niya pa ng surgery. Dahil sa mga nasabing problema, naubos ang kanyang pera at napuwersa siyang tumira sa bakanting lupa na gagamitin dapat para tayuan ng building. Napakasipag niya dahil kahit wala siyang bahay ay nagtatrabaho pa rin siya bilang karpintero. Yun ang kalagayan niya nang naisipan niyang tumaya sa loto. Gumastos siya ng 400 pesos para maglaro ng keno. Kahit kailan ay hindi pa siya tumataya ng loto, kaya naman laking gulat at tuwa niya nang manalo siya ng tumataginting na 1,200,000 pesos. Grant Freeman. Maraming pera si Grant Freeman. Mahilig siyang magsugal, kaya naman pumunta siya sa Las Vegas dahil nagbabakasakali siyang manalo ng malaking halaga ng pera. Sa kasamaang palad, tulad ng kadalasang nangyayari pag nagsusugal, imbis na manalo siya, naubos pa lahat ng pera niya. At napuwersa siyang tumira sa kalye. Simula nun, ay ginugol niya na ang kanyang mga araw sa panlilimos sa mga turista at bawat gabi ay ginagastos niya ang kanyang mga nalimos para maglaro ng mga slot machine sa casino. Ganun pa man, hindi pa rin nagbago ang kanyang swerte kaya naisipan niyang pumunta na lang sa California. Doon ay bumili siya ng 2 ticket sa Mega Millions Lottery. Sa wakas ay swinerte rin siya. Nanalo siya sa 2 ticket na binili niya. Ang premyo ng isa ay 400 pesos at yung isa naman ay 9 million pesos. Simula noon ay nagbago na ang kanyang buhay. Natutunan niya na masama magsugal pero minsan daw ay bumibili pa rin siya ng ticket sa loto.